Lord, maraming salamat sa isang masaya, encouraging explosion ng iyong mga kapahayagan patungkol sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga pamilya. Dinideklara ko at pinupuman ko ang lahat ng pagpapala ng death, burial, and resurrection ni Cristo Jesus sa bawat miyembro ng pamilya at sa bawat extension ng aming mga pamilya. Salamat sa lahat ng panalangin na sinagot mo na sa umagang ito at salamat sa mga himala ng kagalingan at pagpapala sa linggo ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang aming magsabi na Amen. Hindi po tayo magsasawa na laging makita sa inyo si Jesus. Sabay-sabay, basa. 1, 2, 3. Jesus. Part 4. So, part 4 na po yan. So, kung hindi nyo nakita yung part 1, part 2, part 3, kawawa naman kayo. So, kaya, puntahan nyo po sa ating mga media posting na ginagawa natin. So, yung Jesus Explosion po, hindi lang po ini-encourage kayo. Supportahan ninyo dahil atin po yan. Ginagawa natin yan para sa atin, para sa pamilya natin, para sa mga kaibigan natin. So, hindi mo lang ini-encourage kayo. Dapat maging bahagi kayo. Amen po ba? Kasi sarili natin yan. Tayo lahat yan. So, dapat count yourself in. Invite niyo yung mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo for that event. Okay, matamo tayo. So, balikan natin. So, part 4. Part 4 na po ito, ha? So, pupunta lang tayo sa intro. Sabi, nung nabuhay na magmuli si Jesus, kinausap niya yung mag-asawang Mr. and Mrs. Cleopas, kasama sa kanyang mga disipulo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, kay kukupat ninyo maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. So, propeta is part of the Old Testament. So, 35 books yan. Hindi ba kailangan ang Kristo o ang tagapagligtas o ang Mesayas ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian at pinaliwanag galing mo sa Griko na diamino to interpret fully. Pinaliwanag ni Kristo sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Tingin po kayo sa akin. Ang storya ho ng Bible, hindi mo istorya, hindi istorya ng sinumang tao, hindi istorya ng anumang bansa. Ang Bible, ito po ay kwento at storya ng Panginoong Yesus. Kaya marami kong naliligaw, maraming nalilito, kasi hinahanap nila yung kwento nila sa Bible, hinahanap nila yung direction nila sa Bible, hindi nila hinahanap si Jesus. Pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya. So the Bible is the story, the message, the content, the context of Jesus Christ. Amen. The God who became man. Simula sa mga aklat ni Moises, Genesis to Deuteronomy, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta, Joshua to Malachi. Amen po ba? So ito po ay kwento ni Jesus. Hindi yung kwento ng isang relihiyon, hindi kwento anumang denominasyon, kundi ito ay kwento ng Diyos na nagkatawang tao, binigay yung buhay para sa ating kasalanan, pinako sa krus, namatay, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. Amen po ba? So pinaliwanag ng Diyos yung banal na kasulatan, lahat patungkol sa Kanya. Sabi ng verse 44, pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko, nagsabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses. Yan po ay Genesis to Deuteronomy. Sa aklat ng mga propeta, that's Joshua to Malachi. At sa aklat ng mga awit, that's the Psalms, the Proverbs, and Ecclesiastes. Binuksan niya. Galing po sa Griko na dianoigo, to open up thoroughly, completely. Para maintindihan mo po yung Bible, kaya makita mo si Jesus dyan. Diya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Amen po ba? Para maunawaan mo yung Bible, ginawa ni Jesus, binuksan niya ang kanilang isip. Bang! Tinuro ni Jesus sa kanila. Ako yan. Storya ko yan.
Amen. Nandiyan po ba kayo? Tapos sinabi niya sa kanila, so ako yung story ng Bible, ako yung content ng Bible, ako yung signs, ako yung times, ako yung shadows, ako yung prophecies, ako yung promises. It's all about Christ. So sinabi sa kanila, kailangan magdusa, mamatay ang Kristo, pagkatapos siya muling nabubuhay sa ikatong araw. Ang storya ng kasulatan. Sa pangalan niya, pagsisisip, patulan ng kasalanan ay dapat ng pangalan sa lahat ng bansa pagmula sa Jerusalem. So the story of the Bible is Christ. Kaya maraming tao naliligaw, maraming religion, nakikita yung kalahati, yung buo, hindi, kasi nakita nila yung magagawa ng tao, yung religion ng tao, yung bansa, yung anong lahi. Hindi po. It's all about Christ. Amen. So this is part 4. Tingnan niyo po, bakit po kailangan i-share natin itong gospel of the scripture sa maraming tao? Tingnan niyo po ang ginagawa ni Satanas, ha? Tingnan niyo po, ha? Tingnan po kayo mabuti. Yung mga taong hindi born again, yung mga taong walang pananampalataya kay Kristo, ito po ang ginagawa ni Satanas sa kanila. So kung meron kayong pamilya, kaibigan, kapatid, kaklase, na hindi pa sila born again, hindi pa nakakasama, ibig sabihin hindi pa sila born again. Hindi pa sila sumasampalataya kay Jesus. Hindi pa sila sumasampalataya sa mensahe ng Scripture. Ito ang ginagawa ni Satan sa kanila. Tingnan nyo. Matitiis nyo ba na ganito lagi sila? Kung may talukbong pa ang magandang balita na pinapahayag namin ito, ito ay may talukbong lamang sa mga basa. Hindi ko kayo marinig, laksan nyo. So yung gospel, pag hindi pa dumadating sa kanila, may talukbong pa sa kanila, o ano mangyayari sa kanila? Gusto nyo ba yan? Kaya kung meron tayong Jesus Explosion, kaya tayo may Sunday service, kaya kung tayo meron discipleship. Kaya kung tayo nag-share, nag-preach, nag-share, nag-preach. Kasi ayaw natin silang mapahamak. O, hindi sila sumasampalataya sapagkat, basa. Sino ang bulag sa kanila? Si Satanas. Mapapahamak sila kasi binulag sila ni Satanas. Paano sila binubulag? Sa relihiyon. Sa maling paniniwala. Maling pananampalataya. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Hindi nila makita yung gospel of Christ. Tungkol sa kalawatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen po ba? So ito yung nangyayari sa mga tao hindi pa born again. Hindi totoong nananampalataya kay Kristo. Hindi naniniwala sa mensahe ng banal na kasulatan na si Jesus, yung Diyos, nagkatawang tao, namatay dahil sa ating kasalanan, ipinako sa krus, nilibing, pagkatapos sa tatlong araw, ay nabuhay na magmuli. Yung mga tao ito, pag hindi sila inabot niyan, mapapahamak sila. Saan? Pag namatay sila, saan sila pupunta? At grabe natin nag-aaral dito. Tayo pa, relax lang. Hindi po, talagang pinupush ko talaga. Mapapahamak sila. Gagawin silang playground ni Satanas. Gusto niyo makita paano sila piniplayground? Remember niyo nung hindi ba kayo tunay na born again? Ang daming malas sa pamilya na. May aksidente dito, may twist dito, may ganito rito, may sakit dito, may ganito rito. Hindi nyo napansin ito. Ewan ko, kung sumiseryoso na kayong Christian din. May namatay na to, may namatay na ganyan, may namatay na ganyan. May nabaril, may na-aksidente, may nasunog, may na ganito. Kaya gusto na to, buhay siya! Kasi nga, hindi pa born again. Ito sabi ni Paul, nung unay patay kayo, nung una patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, pagsuway, sabi ni Paul. Sino daw yung sinusunod natin noon nung hindi pa tayo born again? Patay tayo. Kaya nga kailangan kang ma-born again because you're dead in your trespasses and your sin, right?
Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa gospel. Sino ang naggugulo sa pamilya? Si Satanas. Yan, ginugulo yung pamilya. Ako, galing ako sa isang pamilya, broken homes. Iwahiwalay kami magkakapatid. Hirap ng buhay. Bakit ganito yung buhay? Kasi pinaglalaro kami sa Satanas. Nandiyan mo pa kayo, hanggang unti-unti na-expose ako. May nagsishare-share. Tingin ko pa sa nagsishare. O tingin nyo, ganito, tingin natin sa nagsishare. Bakyat. Pag nagsabi ng, uy, si Jesus, yeah, the years. Kaya ayaw nyo, maraming Christian ayaw mag-share. Ayaw mag-invite. Eh, ano mangyayari sa mga pamilya? Puno-puno ng aksidente, puno-puno ng sakit, puno-puno ng kamatayan. In the end, they will be destroyed. So if we need to preach, we need to share. Amen. Napailalim sila sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid na ito. Kaya kahit anong gusto mong bago, hindi mo bago-bago. Kahit na every year, nag-New Year's resolution ka, ganun pa rin. Reset. Kaya nagkamatay ko, namatay na yung tatay ko, namatay na yung nanay ko, kami magkakapatid, wala. Sabi ko, wala mo mag-asa ang mundo. Hindi na mo, ano mangyayari? Ganun pa kayo. Until the time, talaga pinamon ko na yung Diyos. Kasi Lord, ayoko mamatay ng gutom. Ayoko mamatay din. Wawa si Nestor. Nag-aaral ko sa UST, namatay, dilat ang mata. Ayoko rin yung magpakamatay, labas ang bituka at saka yung mata. Kasi kung tatanong ka, ito para sa mundo ito. Tapos makikita ko, labas ang bituka. Ayoko naman yun. Kaya sabi ko, mayroon ba Diyos? May Diyos pa! May Diyos pa! Kung mayroong Diyos, ganito po. Sinabi ko sa Diyos, pakilala ka sa akin. Hindi, nag-hold up na ako. Hindi po ako nagbibiro. Kasi akala natin, kaya ako ganito ka-passion yung pastor nyo, I've been there. Namumulot ho ako ng pagkain, ng mga masura ako. Ako pa lang yun. I've been there. Kaya ganito ho katapang i-preach to. Tapos kayo, na dapat kasama ko kayo. Nandiyan po ba kayo? Tapos bumulong sa akin. Sigurado, Holy Spirit, pumunta ka sa kaklase mo. Yung kaklase ko, pastor. Kaklase ko ng grade 3. College na ako nun. Then the rest is history. Tapos na ako, sa college lahat ng ano. Because of grace. Kaya hindi ako nagbibiro sa inyo. Kaya minsan pag nagsalita ako, talagang dudurog kayo. Hindi ako nagsasalita ng walang pinanggalingan. Kaya ganito ako kaseryoso. Hindi mapunta sa impyerno yung mga miyembro ng pamilya natin, mga kaibigan natin. Or, sana hindi pa sila namamatay. Nagamit pa sila ng Panginoon. Amen ba? So, naiintindihan nyo na. Hindi na ako uso kayo ng ano. Seryoso si Pablo nung sinasabi niya. Tapos tayo pa lang, hindi pa tayo nagtutulong-tulungan. O, i-expect ko kayo, kita niyo mabait pa ko si Tintin. Sa anak ko, suportahan niyo. Hindi niyo mga salita. Ako hindi. Hindi ako ganun magsalita. Ang salita ko ganito, ini-expect ko kayo.
Opo. Ngayon sasabihin niyo, sobra naman yung gusto din. Kaya hindi mo alam kung saan ako nanggagaling eh. Nanggagaling ako sa basura, sa kagutuman, sa kamatayan, sa sakit, sa kahirapan. Alam niyo po, ba't ko sinasabi ito? Sa naulo ko sinasabi ko ito. Alam niyo po, nung naglilingkod ako, nag-ministry ako, maintenance ko ang una kong ministeryo, taga-buhat ng upuan. Yung church namin, stage, yung likod ng stage, tinataihan. Saan kayo? Nasaan kayo? Saan kayo? Saan buhay mo? Sa aircon pa kayo, pag hindi nyo gusto yung upuan, gusto nyo palitan pa. At pag pinalipat kayo, galing pa kayo. Saan kayo nanggagaling? Nanggagaling kayo dyan. Ang pinanggagalingan ko doon, no? Naintindihan niyo mo ba? Linggo-linggo, nagbubuhat ako ng upuan. Nakatabi ko rin kami. Tapos na-promote ako, naging children chairman ako. Kaya alam ko rin yung children. Tapos na-promote ako, naging music ako. Alam mo yung music? Naging Bible study leader ako. 3 Bible study hawak ko. Pag nakalima ako, may cluster gathering kami. Tapos kayo. Tapos naging pastor ako. I rose from the rock. Ano pa naman? James? James, I rose from the rock. Yeah. Pag nag-approach ako sa mga tao, talagang durugan. Hindi, batuhan. Naintindihan niyo po ba? That's where I came from. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako nun o makakapag-asawa pa ako. Hindi ko alam. Tapos kayo, akala nyo mapapansin na kayo, late na naman kayo. Doon na lang, nagagalit na kayo agad. Diyos, Maria Jose. Kayo nagagaling, oh. Kada anong sito, alas 9, ano oras kayo dumadating? So, tapos pag nagtampo kayo, dinakuatin dyan. Yung ba? Alam mo nakikita nyo, naniraisap natin dito, puro baluga na Kristan. Hindi po ako galit, ha? Sinasabi ko lang sa inyo, saan ako nagagaling ko. Kaya hindi ako pwede ng mga... Alam ko ng mga nag-iinap din. Pagod na ako. Tagal-tagal ko ng pastor eh. Amen ba? So ganyan po kaiinap na nila. O kaya kayo, mga kapatid. Naniwala ko kayo sa akin. Hanggat may chance kayo, pumunta dito, punta lang. Kaya kung ayaw nyo doon sa inyo, marami kayo, mga 5 na kayo, ano na, sabihin sa akin. Gusto tayo gusto namin. Maraming mga kapitbahay nyo, kawawa naman sila, kayong nakakaalam, hindi nyo man ang gumawa tayo ng paraan. Tingin na po tayo. Punta tayo sa Old Testament. Di ba sabi ko sa inyo, ibabiyahin ko kayo. Sa Exodus naman tayo. Okay? Saan si Jesus sa Exodus? Ito po. Ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin. Ayon sa mga lugar na kanilang nilakbay sa utos ng Panginoon at nagkampo sila sa Refidim at walang tubig na na maiinom ang taong bayan. Kaya ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moses at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig maiinom. At sinabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit hindi ako sinusubok? Bakit ko sinusubok ang Panginoon? Pag nagre-reklamo kayo sa leader nyo, nagre-reklamo kayo kay Jesus. Bakit yun? Bakit nakikipagtalo kayo sa akin? Bakit hindi sinusubok yung Panginoon?
Subalit ang mga taong bayan ay nauhaw at roon sila ay nagrereklamo laban kay Moses. At sinabi, bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw? Kami, ang aming mga anak at ang aming mga hayop. Kaya't si Moses ay dumaing sa Panginoon at nagsabi, ano ang aming gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang. Basta. Kulang na lang, patayin na nila. Kaya dito sa church, yung lagi, pastoral lagi, si pastoral laging may kasalanan. Lagi lang ako. Nagsasakripisyo. Ako lang. Hello. Sarado na natin ito. Kanya-kanya na ito. Ayaw nyo naman sumuport eh. Hindi nga lang magagawa nyo. Kaya ako ayan, ulitin ko na naman. So Jesus explosion ha. Pitahin yung mga kapitbahay. Naiipitan nyo na. Sakayo, di ba? Oo. Anong gagawin ko sa bayang ito? Verse 4, verse 5. Sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng taong bayan. Isama mo ang matatanda ng Israel. Dalhin mo ang tungkod na iyong pinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ang bato. So yung bato is the picture of Christ. Kaya ang sinasabi ni Jesus, ako ang sinasabi ni Moses. So yung bato, hahampasin mo yung bato at bubukal ang tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moses sa paningin ng matatanda sa Israel. Ang ibig sabihin ng hinampas yung bato, si Jesus, hinampas dahil sa ating mga kasalanan. Pinako dahil sa ating mga kasalanan. Saan mo yung nasa niya? Exodus, di ba? Yung sinasabi ni Jesus yan, yun ang sinasabi niya. Nakulit-ulit. Sa verse 7 naman, verse 1 to 7. Tinawag niya ang pangalan ng dakong yun, ay tapusin ko na. Maasa at Meribas dahil sa pagpagtalo ng mga anak ng Israel, dahil sa kanilang sinubok ang Panginoon, na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalangitan natin, wala? So, kanino sila nagre-reklamo? Kay Moses. Pero ang tingin ng Diyos, sa ating kayo nagre-reklamo. Sa Numbers 20, 1 to 13, naulit-ulit. Tingnan nyo, ang mga anak ng Israel, ang buong kapulungan ay dumating sa ilang ng Zin, ng unang buwan at ang bayan ay nanatili sa Kades, si Miriam ay namatay at inilibing doon. O isa ko sa reklamador, si Miriam, patay. Under the law, pag under the law ka, every reclamites, you die. Salamat po tayo kay Jesus. Kaya puro reklamo tayo, hindi tayo mamatay. Because we are under grace. Sa kanila doon, reklamo ka, aral ka, dito, wala nang tao dito. Ubus. Doon, may natira kayo. At walang tubig na mainom ang bulungan. Sila nagpulong laban kina Moses sa Aaron. Nakapag-away ang bayan kay Moses at nagsabi, sana ay namatay na kami nung mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Sana ay namatay na kami nung mamatay na rin ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit hindi dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang ito? Sino nagdala sa kanila? Si Lord through Moses, right? Upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay dito. At bakit ito kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito ang lugar ng bukirin, o ng igos, o ng ubasan, o ng mga karanada. Ito ay walang tubig na mainom. Hindi niyo po matawag. Sina Moses at Aaron umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan ng tagpagdrapa. Galing. Sama-sama na ginawa ni Moses. So, ang kalwalaki ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. Verse 7, nagsalita pa kay Moses na sinabi, kunin mo yung tungkod at ipunin mo ulit ang mga kapulungan. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron ay magsalita kayo sa bato sa harapan. So, nung una, katawin mo yung bato. It's the picture of Christ on the cross. And His death, burial, and resurrection. After His death, burial, and resurrection, hindi mo na kailangan katawin ulit. Kailangan mo na lang magsalita. Right? It's the sign that the finished work of Christ.
So sabi niya, kunin mo na yung inyong baston at sabihin mo, magsalita kayo sa bato. Sa harap nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. So yung una, yung heat, that's the burial, death, and resurrection. Ngayon, kailangan naman nila ng tubig, just need to speak. Kasi once, minsan lang mamatay at mabuhay ng muli dito. Hindi na siya mamamatay at muli mabubuhay ulit. O ngayon, inulit-ulit nila. Reklamo na naman. O magsalita ka sa bato. Sa English, rock. Sabihin nyo, rock. Rock. Upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon, magkano sa tubig para sa kanila mula sa bato, gayon na magbibigay ng inumin para sa kabulungan sa kanilang mga hayop. O, tinin nyo. At kinuha ni Moses ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng inuto sa kanya. Tinipon niya si Moses sa tarong kapulungan sa harap ng malaking bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo! Hindi ako ganun. Makinig kayo! Kayong mga rebelde! Pag-himagsik. Puro na lang reklamo, puro na lang daktak. Ikukuha po namin kayo ng tubig sa malaking batong ito. O, tingin. Tinaas ni Moses yung kanyang kamay. Sabi ng Diyos, sabay, magsalita ka na. Sa inis ni Moses, kung rebelde kayo, kinakaw yung bato. It's a picture that Christ will die twice and rose from the dead twice. That's not good. Pero lumabas pa rin yung tubig. At uminom ang kapulungan at ang kanilang mahayop. Sinabi ng Panginoon kay Moses sa karakter. Sapagkat hindi kayo sumasambalalaya sa akin. Upang ipakita ang aking kabanalan. Sinasabi ni Jesus, minsan lang akong mamatay, minsan lang akong mabubuhay. Pero pinakita niyo, dalawang beses akong mamatay, dalawang beses akong mabubuhay. Hindi niyo ako dinala. Minisrepresent niyo ako sa paningin ng mga anak ng Israel. Kaya sabi nila, hindi na kayong papasok sa promise na. Dampik ko niyo. Sabi ng Bible, si Moses na ang pinaka-humble na tao. Pero napikon pa rin. Buti lang hindi ako humble. Madali ako mapikon, napikon pa rin. Amen ba? Nakita niyo ba yan? It's the picture of Christ. I will show you. Ito ang tubig ng Meriba na kung saan nakipag-away ang mga anak ng Israel sa Panginoon. Isipin mo sila. Pinapakita sa storya, nakikipag-away sila kay Moses, right? Pero ang totoo, sino yung inaaway nila? Every time you quarrel, you question your leaders, you're quarreling and questioning God. Is Moses perfect? No! Naiintindihan niyo po ba? Alam niyo, kailangan marinig niyo yung katuruan nito eh. Nung nag-asawa si Moses ng pagka-utopia, hindi yung Israel, nirebuke ni Miriam. Kaya anong ginawa nun? Anong nangyari kay Miriam? Nagkakitong. Andiyan po ba kayo? O, tingin. Sabi ng Deuteronomy 32, 3-4. For I proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. Basa! He is the rock. So, sino yung rock sa Numbers? Sino yung rock sa Exodus? The Lord. A picture of death, burial, and resurrection. It's a picture of the gospel. He is the rock. His work is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Sino yung rock? Jesus. Sabi ng 2 Samuel 22, 32, 47. For who is God? Ito ho, prophets. Yan ang sinasabi ni Jesus. Yung sinasabi ng mga prophets. Saan kinuha ni prophets Samuel yung kanyang revelation na itong Diyos ay rock? Kay Moses. Sa Exodus at sa Numbers. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? The Lord lives. Blessed be my rock.
Let God be exalted. The rock of my salvation. Siya ang pato ng aking kaligtasan. Amen? Yung rock doon, Jesus. That's the promise, right? Psalms. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Sipin niyo yung types. Bilang tagapagligtas mo, tagapagtanggol mo, at deliverer mo, sabi niya, yun yung bato. Because of what Jesus did on the cross, He is now your fortress, He is now your deliverer, He is now your salvation. He'll protect you. My God, my strength, in whom I will trust, my shield, my horn, my salvation, my stronghold. This God, this Lord who is my rock, this God who is my rock, my strength, my trust, my shield, my horn, my salvation, my stronghold. For who is God except the Lord, who is a rock. Nakita niyo yung mga types and shadows, prophecies and prophecies. That's how you exponentially expose the scripture. Doon tayong mga nanggagawa ng mga nag-iimbento. Oh. Truly my soul silently waits for God. From Him comes my salvation. His only is. Wala nang ibang kaligtasan kundi yung gospel. Walang pangalan na binigay sa sino ng langit na sukat ikaligtas sa lahat ng tao, kundi ang pangalan, Jesus lamang. Itong Jesus na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, na namatay, pinapos sa krus, binibig, pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay na magtuloy sa mga patay, na kwento ng mga law of Moses at ng mga propeta. He is my defense. Siya ang aking tanggulan, siya ang aking protection. Depensa mo siya. Ano mang gawin sa iyo ni Satanas, di yan makakaporma. Because God is your rock. When you believe the gospel, who is the rock, He is your salvation. He is your defense. You will never be moved. Naintindihan mo ba? I travel you to the scripture and show you Christ in the scripture. In God is my salvation and my glory. Basa! The rock of my strength and my refuge is in God. Kita niya sa damakmak. He is the rock. Kaya po sinabi yung Jesus rock, akala niyo yung rock and roll. Hindi yun, hindi ibig sabihin yun. Rock that saves you, that protects you, that gives you strength, and that's your defense and refuge. Even in times of trouble. This rock, rocks. Hindi po ibig sabihin yung rock, hindi rock and roll by Palo po, hindi. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Sipin mo? Isaiah 44 verse 8, do not fear, nor be afraid. Have I not told you from the time? And declaring, you are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there is no other. I know not one. Wow, lupit. Meron pa rin ang Diyos na bato. Wala na akong alam. Meron bang Diyos na bato? Na tanggulan mo, protection mo, na defense mo, na nag-train sa'yo, na nagligtas sa'yo? Sabi niya Isaiah, I know not. Wala na. Sabi ng Habakkuk, chapter 1, verse 12, are you not from everlasting? O Lord, my God, my Holy One, we shall not die. O Lord, you have appointed them for judgment. Oh, rock! He is your rock. Kaya pag sinabi mong rock, siya yung protection mo, siya yung defense mo, para yung isang sisil. Ang lakas ng bagyo, ang lakas-lakas! Kumikitla, halos ang dami ng tubig, yung sisil natutulog lang. Bakit? Nasa siya? Nandun siya sa isang malaking rock, nandun siya sa may ilalim. Kahit wala na ang lima.
na hindi siya natutulog because he is on the rock. That's the tithes. Bato. Matinding bato. O tingin, sa Matthew, tingnan niyo po, itawid na natin, crossover natin. Dali natin sa Matthew, nung nagkatawang tao si Jesus, right? O, tingin. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Tinatanong niya yung disciples, ano sabi mo tao dito sa akin? Eh sabi nila, ikaw daw ay Elijah, ikaw daw ay si Jeremiah, o isa sa mga prophets. Tinanong ni Jesus diretso, he said to them, "Who do you say that I am?" Kayo, ano masasabi niyo sa akin? Sino ako? Simon Peter answered and said, "You are the Christ." Ikaw ang Mesiyas. Ikaw yung tagapagligtas. Ikaw yung anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng the Son of the living God, God who became man. Pag sinabing Son of Man, the descent of God to man, to humanity. Son of God, Son of Man, the descent of God to humanity. Ikaw yung tagapagligtas. Ikaw yung Messiah. Hindi ikaw yung prophet. Sabi niya, prophets ka, Jeremiah ka, Elijah ka. Hindi. Eh, ikaw, ano ako? Sumagot si Peter. Jesus answered and said to him, sabi ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon Barjona, sapagkat laman at dugo, hindi yan nag-reveal sa iyo. Ang nag-reveal sa iyo yan, yung tatay ko, who is in heaven." Wow! When you know Christ is the salvation, when you know Christ is your protection, when you know Christ is the payment for your sin, bam! You have now the true revelation. Okay? Verse 18. "And also, I say to you, that you are Peter. On this rock," sino yung rock? Ano yung rock? Rock is you are the Christ, the Son of the living God. On that rock. Diyan sa bato na yan. Yan sinabi mo na yan. Yan, you are the Christ, the Son of the living God. Diyan sa bato na yan. Itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng kamatayan, hindi mananalo dyan. Kaya pag sumampalataya kay Jesus, you have passed from death to life. What do you believe in Christ? Christ is the Messiah. On the rock! Naintindihan nyo? So sa kinuha yung rock na yan. Sa kinuha. Kay Moses. Okay? Matthew. Sabi niya, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven." 20. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus. Jesus, the Messiah, the rock. Right? Upon that confession, upon that Christ died, rose again from the dead, that gospel, I will build my church. And the gates of hell will not prevail against it. Amen. Sabi ng Luke 6:47-48, "Whoever comes to me and hears my saying, and does them, I will show you whom he is like." Pag yung mga tao lumalapit sa akin, sabi ni Jesus, at pinakikinggan lahat ng sinasabi ko, ano sinasabi ni Jesus? Patungkol sa kanya, sa prophets, sa Psalms, and sa law of Moses, that he is the one who will die and pay for the sins of the whole world, buried, after 3 days rose again. Sino man naniniwala sa lahat ng sinasabi ko? At gagawin yun. He is like a man building a house who dug deep and laid foundation on the... So sino yung i-repair Jesus the rock? And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the... Tingin ko yung sarili. Gumagawa lang ba sila ng mga salita? O they founded on the scripture? Nasa scripture. You want more? So, ang ibig sabihin
Even if Christ is your rock, He is your defense. Whatever the enemy do, you're protected. Your family is protected. Hindi magiging tabi sa taga sa pamilya. Sakit, tarang, kamalasan, wala yan. Because Jesus is your rock, your defense, your salvation, your protection. Wow! Ang lupit! Ang lupit! Oh! Kaya yung mga tao, naniniwala dyan, ginagawa yan, sabi ni Jesus. Sa yung mga tao, yung pamilya, na nagtayo ng bahay, isipin niyo po yung metaphor na ginagamit ni Jesus. Yung parable. Pag gano'n nga, kay Jesus ka lang, siya yung nagtayo ka ng bahay mo, ang pundasyon mo si Jesus. Sino? Kahit dumating pa yung baha. Metaphor yan, hindi yung baha na baha-baha. Baha ng problema, baha ng sakit, baha ng karamdaman, baha ng kamalasan, hindi ka maano. Sapagkat nandun ka, ang pundasyon mo si Jesus. Yung ibig sabihin doon. It's a parable. Oh, tingin. Anong sabi ni Paul? And all drank the same spiritual drink, for they drank all the spiritual wrath that followed them. And that wrath was Christ. Nung sinasabi ni Paul yan, lahat sila noon sa Numbers, noon sa ano yung kinote ko doon? Sa Exodus, lahat siya. They drank the same spiritual drink. So, ang interpretation doon, hindi yung literal na tubig. Panahon, literal sila, pero sa atin, spiritual. At yan ay walang iba kundi si Kristo. Yung batong yun si Kristo. Amen ba? Tapos ako na madali. Naintindihan ko na po ba? Naintindihan ko. Jesus yung rock. Kaya sinasabi ni Jesus sa Moses, the prophets, is preparing to that rock. Pag nandyan ka po, sure ang buhay mo. Sure. Kung paano sumisikot ang araw sa kasilangan at lulubog sa kanluran, ganun din kasigurado yung buhay mo. Pag nasa bato ka na nasa Kristo. Sabi mo ni St. Paul, ano nga ang ating sasabihin? Ang mga hintil na hindi nagsusumikap sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran. Sa makatuwid ay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. What then shall we say then, the Gentiles, who did not pursue righteousness? Yung mga hindi Hudyo, hindi naman sila naghangad, pinilit na sila ay maging mga righteous o maging mga tuwid. Pero naging matuwid sila. Sapagkat yung kanilang pagkamatuwid ay sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel, nagsusumikap sa katuwiran, sa pamamagitan ng kautusan, hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan. Hindi sila righteous. Yung mga Gentile, katulad natin, wala naman tayo, hindi naman tayo nagpapakabay, wala tayong kautusan. Pero dahil nanampalataya tayo kay Jesus, naging matuwid tayo. Yung mga Israel, nagpipilit na maging matuwid, hindi naman naging matuwid. Kasi ang katuwiran ng Diyos, hindi yung pagiging mabait mo at pagsunod mo sa kautusan o pagiging magkaroon mo ng reliyon. Ang pagiging matuwid mo, sumampalataya kay Kristo na nagbayad at nagbigay ng buhay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun pong ibig sabihin. O, 32. Bakit? Sabagat hindi nila pinagsikapan niyon, batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. So, ang ginawa ng mga Israelita, pinilit nila maging matuwid kasi gusto nila sa pamamagitan ng gawa nila. Kaya anong nangyari, sila ay napisod sa batong katitisuran. Sino yung bato? Sinasabi ni Pablo, kayo mga Israelita, pinipilit yung maging matuwid sa kautusan, kaya hindi kayo naging matuwid. Yung mga hintil, katulad natin, wala naman tayong batas, hindi tayo nagpipilit na maging matuwid, pero nanampalataya lang tayo kay Kristo, naging matuwid tayo. Kayo mga Israel, hindi. Kaya kayo ay natisod. Saan sila natisod? Kasi sila sa bato. Sino yung bato?
Yung bato, yun yung pananampalataya, yun si Kristo. Ayaw yung pumunta doon, isod kayo. O, tingin, 33. Kaya nasusulat, tingnan ninyo, inilagay ko sa Zion ang isang ikabubukan at batong katitusuran. Subalit, pag sumampalataya ka yan, ligtas ka. 3:8. At it is written, behold, the day in Zion, stepping stone, and the rock of offense. Sino yan? Si Jesus. But whoever believes on Him, yung bato naging Him. Whoever believes on the bato, who is the bato na? Him. Who is the Him? Pag pinipilit mo na maging banal ka sa kabutihan mo, sa kautusan, o sa mga nalalaman mo, naiintindihan mo, it is the stumbling block. Nakita niyo? Natitisuran si Jesus. Anong matitisod ka kay Jesus? 1 Peter chapter 2, verse 6 to 10. So, sino yung bato? So, tawag sa kanya, isang batong ikabubuwal at batong katitisuran. Bakit ka matitisod? Kasi pag pinilit mong maligtas sa relihiyon mo at sa paraan mo, patay ka. Tisod ka. Kasi si Jesus yung batong dapat mong sampalatayanan para maligtas ka. Para matuwid ka. 1 Peter chapter 2, verse 6 to 10. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion. So he's referring to Christ in the Old Testament. A chief cornerstone, elect, precious. He who believes on Him will by no means be put to shame. Yung stumbling block, yung chief cornerstone, he become the rock, is now Him. Sino ang sasampalataya sa Kanya? Dito sa chief cornerstone, tingnan ninyo ang nilagay sa Zion. Ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. Sino bang sumampalataya dito sa batong ito? It speaks of His death, burial, and resurrection. It speaks of the gospel. It speaks of the gospel of Christ. Sino bang sumampalataya dito? Hindi mapapaya. Sabi ni Paul sa Rome, ito sabi ni Peter, hindi mapapaya. Sabi ni Paul sa Rome, maliligtas. Right? Kaya sa inyo, na nananampalataya siya ay mahalaga. Therefore, to you who believe, He is the precious stone. But to those who are disobedient, yung mga hindi naniniwala, the stones which the builder rejected has become the chief cornerstone. Sa mga hindi naniniwala, the stone of stumbling and a rock of offense. Tingin. Sa mga hindi maniniwala, dito sa bato na ito, itong batong ito ay magiging katitusuran nyo. Itong batong ito, yung batong nagpabagsak sa inyo. Sila matitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila. Matitisod sila kasi hindi sila naniniwala sa batong ito. So walang proteksyon, walang kaligtasan, walang defense, walang salvation, walang refuge, walang Diyos. Isod. Kaya si Jesus katitisuran. Kaya yung batong katitisuran mo. Pero pag tinanggap mo yan, kaligtasan mo yan. Pero pag hindi mo yan tinanggap, isod ka dyan. Pag hindi ka na nampalataya dyan, katitisuran mo. Tapa ka lang muna pa. Tapa. Lugod ang mukha. Hindi ka maliligtas. Naintindihan nyo? He's the rock! You see? The scripture. It's all about Christ. Amen ba? Amen. But you are chosen generation, those who believe in Christ. Who believe that Christ is the rock that Moses foretold, that the Messiah, that the prophets, that Habakkuk declared, that this rock is your salvation, this rock is your refuge, this rock is your defense, this rock is your protection. Pag pinili mo yan, you will become a chosen generation. You see the context? A royal priesthood, a holy nation, a special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. But
who once were not people, but are now the people of God, for that obtain mercy, but thou have obtained mercy. Amen ba? Amen. Are you blessed? That's the rock of the scripture. That means Jesus is your rock. Whatever happened in your life, whatever, ano man ang dumating sa'yo, you will be saved, you will be saved. Huwag po kayong matakot. Wala akong magagawa sa Satanas sa inyo, walang magagawa, mga ampon ang diwan nyo sa inyo, because kayo ho ay nakatago sa rock. That's the rock of your salvation. Are you blessed? Para natin si Jesus. Hallelujah! Oh, sinababasanda, nabasita, nabasanda, nabasita, nabasanda. Riyamba, bahang, gilisanda. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Kaya ho, meron sa inyo, nagdadalawang isip pa, God is saying to you, remove your doubt, remove your double-mindedness. It's not from God. God is not the author of confusion. He is the truth. He is the way. He is the life. God is saying to you, you're sealed, you're protected. Jesus is the rock of the ages. He is the same rock yesterday. He is the same rock today. He is the same rock in the future. You can depend on Him. Oh, Ria Baba Baba Santa Ramasika Daramahandi. Ramba Sangha Badaramahandi. Ay kuman, dinidiklar ako ang buong pamilya ninyo. Dinidiklar ako ay kuman that family to be always in the rock. I prophesy sa inyong mga pamilya that they will be established on the rock of their salvation, that they will be established on the rock of their protection. They will be established, you and your family will be established on the rock of your defense, on the rock of your refuge. You and your family, I prophesy, will be sum up and will go to Christ, the rock of your salvation. Oh, Ria Baba Sangha Rabasita Darabahanga. Ramba Sangha Badarabahanga Rabasita Darabahanga. Itong bato na ito na si Kristo Jesus ay dudurog sa anumang sakit at karamdaman na nasa inyong katawan. This rock will pulverize. I declare, I command, all your sickness are pulverized. Pulverized. At lalabas sa lahat ng inyong bahagi ng katawan. Any oppression in the spirit because of any symptoms of sickness, I rebuke them all. I command them all to leave you. Depart from you. Depart from your family. In Jesus' name. Ano bang sakit? Ano bang sumpa? I command those curse and sickness to flee away from you. Because you are the healed. You are the healthy in Christ Jesus. Oh, Ria Baba Baba Santa Baba Santa. I command blessing after blessing sa inyong mga trabaho. Blessing! I command sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga buhay. I command all this prosperity and blessing to flow in your life, in your businesses, in your job. That promotion and jobs be released in abundance sa inyong mga buhay. I command it all to flow sa inyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, I command angels to make it happen to you, to every GCC individual, to every family of GCC. In the name of Jesus, receive it! Receive! 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 Amen, Lord. Sabi niyo, Amen, Lord. I receive. I am blessed. I am healed. I am promoted. I am done. I am businesses. Oh, yeah, ba, 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 ba. Oh, yeah, ba, 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 ba. Riyamba, ramba, ramba, ramba. In Jesus' name. Flow, it flows, it flows, it flows, it flows. It's flowing, it's flowing, it's flowing. It's flowing from the rock. The water is flowing. You feel, you feel, you feel.
You are free. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi na,